Halimaw ka! Ngayon pagbabayaran mo ang lahat ng kasamaan mong ginawa sa lahat ng ating mga kababayan at simulan mo na magdasal kung naniniwala ka pa din sa konsepto ng Diyos dahil hindi na katitirahan ng buhay. Magandang araw sa lahat ng mga masusugid na tagapakinig sa channel na ito. Pati na rin sa iyo, Karine, at kay Boss Froy ng Ang Manlalakbay. Naway nasa mabuting kalagayan kayo habang pinapakinggan ang kwentong mula pa sa aming mga angkan na pinagpasahan ang mga kwentong ito ng ilang mga dekada na. Sa tuwing kami ay nagkakasama-sama ay aming napagkukwentuhan. Simulan na natin ang kwentuhan. Karine, gusto ko po sanang magpasalamat sa iyo at kay Ang Manlalakbay dahil sa nabigyan niyo po ako ng oportunidad upang may bahagi ang aking kwento sa channel na ito. Ang lahat nga po pala ng mga taong mababanggit ko dito sa kwento ay akin nang napalitan ang mga pangalan upang maprotektahan ang kanika-nilang mga katauhan. Ako nga po pala si Ruben. Nung naganap po itong kwento ko ay nasa 25 anyos na po ako at isa po akong machine operator sa isang pabrika ng processed food sa La Union. Sa totoo lang po ay taga Bicol talaga kami ng aking mga magulang at sa bayan ng Naga kami nanirahan sa poder ng lolo ko sa mother side. Natawagin na lang nating Lolo Lito. Si Lolo Lito ang nagpaliyab ng interes ko upang aralin ang tinatawag na mga lihim na aral ng mundo o mas kilala ng iba bilang lihim na karunungan. Siya din daw ay kabilang sa isang grupo na kung tawagin ay Sanggis et Sicuris, na kung isasalin sa Tagalog, ang ibig sabihin ay samahan ng dugo at palakol. Ang samahan na ito ay isang sikretong organisasyon na kinabibilangan ng mga dekalibreng antingero at mga mahuhusay na albularyo. Ang bawat miyembro ng samahan na ito ay may mga kakaiba at ubod na lakas na mga gamit dahil halos karamihan ng mga tangan na gamit ng bawat miyembro ay bihirang makuha o sila lamang ang may taglay noon at walang kaparehang gamit. Ayon pa kay Lolo Lito, ay hindi ka daw basta-bastang makakapasok o makakasali sa organisasyon ang kung sino-sino dahil ang tanging paraan lamang na maging bahagi ka ng samahan ay sa pamamagitan ng dalawang pamamaraan lamang. Una, sa pamamagitan ng imbitasyon mula sa mismong supremo at lider ng organisasyon, habang ang ikalawang paraan ay mula daw sa isang rekomendasyon na nagmumula sa kung sinong kasapi ng organisasyon. Subalit hindi pa din magiging madali ang pagdadaanan ng taong nairekomenda dahil sa susubukin muna ng Supremo ang kakayahan nito at kapag napagtagumpayan ng taong yun ang mga pagsubok ng Supremo ay doon pa lang siya hihirangin na kaparte ng Sanggis et Sicuris. Naging interesado ako sa mga naibahagi ni Lolo, kaya naman may iilang mga bagay-bagay na gusto kong itanong sa kanya, tulad ng kung papaano siya nakapasok sa samahang Sanggis et Sicuris. Noong una ay tanging ngiti lamang ang tinutugon ni Lolo Lito sa akin. Subalit dahil sa talagang interesado kong malaman, ay walang humpay kong kinirit si Lolo Lito sa bagay na yun. Hanggang sa kalaunay, sinabi din niya ang tunay na dahilan. Ayon kay Lolo, na tiyo daw niya ang supremo ng organisasyon. Ito daw ang bunsong kapatid ng kanyang tatay na maswerteng pinagkalooban ng mutya ng asul na kalayo.
o kaya'y mutya ng asul na apoy. Lo, kaya ka naman pala nakasama sa samahan ay dahil sa kamag-anakan mo din pala ang Supremo. Natatawang saad ng binata sa kanyang lolo Lito. Apo, sa tingin mo ba't porket kamag-anak ko ang Supremo ay isasalin na lamang ako nito basta-basta? Nakapasok ako sa samahan dahil sa napagtagumpayan ko ang pagsubok na iniatas sa akin ng Supremo. Sa puntong ito, labis na kinain ng kuryosidad ko ang balikot kong isipan. Kaya naman sinabi ko kay Lolo na kung pwede ba niyang ikwento kung paano niya napagtagumpayan ang mabigat na pagsubok. Apo, nung mga panahong yon, ay may isang aswang na kakaiba na nananalasa sa isang bayan sa parting norte. Dahil sa tiwala naman ng Supremo sa aking mga kakayahan, ay ako ang naatasan nito upang mag-imbestiga ukol dito. At nang sa gayon, ay masubok rin niya kung karapat-dapat talaga akong mapabilang sa samahan. Pinasamahan ako ni Supremo sa aking kapatid na si Pando upang kahit papaano ay may gumabay sa akin. Subalit, hindi ako nagpakampante na tutulungan ako nito sa lahat ng oras. Matapos, may turo ng isang lokal na taga roon ang mismong bahay ng aswang, ay wala akong oras na sinayang. Armado ako ng itak at mga dekalibreng orasyon. Mainahan akong naghintay sa gilid ng isang puno habang naghihintay ng tamang oras. Alam ko rin naman sa aking sarili na si Kuya Pando ay nairan lamang sa paligid upang magmasid at bantayan ang bawat kilos ko. Nang matapos ko na ang pagdarasal, ay naramdaman ko ang tila pagbabago ng temperatura sa paligid. Naramdaman kong unti-unting nagiging maginaw. Kaya naman, muli kong hinawakan ang aking mutya at hinalikan. Doon, nakaramdam ako ng kapayapaan. Hanggang sa hindi kalayuan ay may narinig akong tila isang ingay na nagmumula sa isang hayop. Mabilis kong binunot ang aking itak at agad kong tinungo ang lokasyon ng kung anong hayop ang gumagawa ng ingay. Laking gulat ko nang mabungaran ko ang isang nilalang na maitim at puno ng balahibo ang buong katawan. Habang pinapangas ito ang tiyan ng kaawa-awang maliit na baka, walang humpay sa pag-atungal ang maliit na hayop dahil sa ang maitim na nilalang ay nakadapa habang nilalantakan nito ang tiyan ng kawawang hayop. Doon ay dahan-dahan akong lumapit upang tagain ang likuran nito. Subalit, laking gulat ko nang bigla itong humarap sa akin. Kaya naman, bumitaw ako ng isang sipa upang mapatalsik ito sa luray-luray na katawan ng hayop. Nang sa pagliwanag ng paligid mula sa sinag ng buwan, ay halos mahimatay ako. Dahil sa nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Ang mukha ng aking tatay na halos isang dekada ng patay. Doon pumasok sa aking isip na ang nilalang na ito ay isang hunyangong aswang na may kakayahang manggaya ng itsura ng kung sinong tao. Dahil sa mahal na mahal ko ang Tatay Seloy, ay ito ang ginaya ng aswang. Marahil ay nakita kasi ng aswang ang pangungulila ko sa kanya. Subalit, kahit ginaya ng aswang ang mukha ng tatay ko, ay hindi ako dito nagpatinag. Kaya naman, mabilis ko itong sinalakay gamit ang aking itak na kinargahan ko ng iba't ibang sumpa para sa mga aswang. Ilang beses kong pinagtataga ang aswang, subalit mabilis lamang itong iniiwasan ang mga pag-ataking ginagawa ko. Kaya nang makakuha ko ng tamang pagkakataon, ay hinablot ko ang liig ng aswang at mabilis ko itong ibinalda sa lapag. Dahilan upang lumagabog ang likod nito sa lupa.
Nang sasaksakin ko na sana ang aswang, ay natigilan ako dahil sa nagmamakaawa ang nilalang na ginaya ang mukha ng pinakamamahal kong tatay. Doon ay tila tinablan ako ng awa at napahinto sa gagawin. Kaya naman mabilis akong sinakbal ng aswang, dahilan upang mabitawan ko ang hawak kong itak. Dahil sa kamandag ng aswang ay tila ilang segundo akong nawala sa aking ulirat. Mabuti na lamang nakabalik agad ako nang maramdaman kong umiinit ang aking mutya. Subalit huli na dahil sa kagat-kagat na ng nilalang ang kanang balikat ko habang nagsisimula ng umagos ang dugo mula sa pagkakasakmal ng aswang. Naisip kong hindi ako makakaatake dahil sa higpit ng pagkakasakmal sa akin ng aswang. Kaya naman, pinilit kong abutin ang aking lana na nasa kabilang bulsa ko. Ngunit napakalikot ng aswang at pilit ako nitong winawasiwas. Kaya naman, lalong lumalim ang mga sugat sa ng pagkakasakmal sa akin ng aswang. Doon ay napasigaw na ako sa sakit na parang mapuputol na ang aking balikat. Kaya naman, pinilit kong kapain ang mata ng aswang at buong lakas ko itong tinusok gamit ang aking mga daliri. Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. Hanggang dito ka na lang at hindi ka nasisikatan ng araw, tandaan mo! Galit na galit nitong atungal habang sapo-sapo ang dumudugo nitong mata habang tuloy-tuloy sa pagsingasing. Ikaw ang hanggang dito na lang, demonyo! Halika na at ipapadala na kita sa kailaliman ng impyerno kung saan ka nararapat mapunta. Ruben, apo, doon ko na kinarga ang isa sa mga malalakas na orasyon na aking natutunan at tinatawag itong mata ng araw. Matapos kong ikarga ito sa aking mga kamao, ay buong lakas akong sumugod sa aswang na papasugod din sa akin hanggang sa magsabayan kami ng pag-atake. Nang tumama ang suntok ko na kargado ng sumpa sa baba, ay naputol ang ulo ng aswang at tumalsik ang ulo dahil sa tindi ng puwersang naibigay. Matapos na mapatay ni Lolo Lito ang aswang na katunggali, ay bigla siyang natumba sa kinatatayuan niya dahil alam niya sa sariling muntik ng masaid ang kanyang naipondong dasal at espiritual na lakas. Mula sa kadiliman ay doon lang lumabas ang kapatid na panganay na si Pando. Binabati kita, Lito. Nakapasa ka na sa pagsubok na inatas ng Supremo. Ngayon, kabilang ka na sa Sanggis et Sicuris upang maging isang magiting na kasador. Masayang pagbati niya sa kapatid. Salamat, kuya. Alam ko naman po na mapagtatagumpayan ko mga pagsubok na iniatang sa tulong ng Diyos Ama at pananalig sa aking gamit na mutya. Saad ni Lito habang sapo-sapo ang katawan na napakaraming sugat na natamo dahil sa laban na naganap. Matapos maikwento ni Lolo Lito ang unang pagsubok niya sa samahan, ay manghang-mangha ako sa aking mga narinig dahil sa tunay pala ang mga ganitong engkwentrong nagaganap. Sinabi din sa akin ni Lolo na hindi lamang ang tao ang naninirahan dito sa mundong ibabaw, kaya ang lahat ng bagay na may buhay ay dapat respetuhin at igalang. Lo, halos lahat pala ng mga kinukuha sa samahan ay malalakas tsaka hindi basta-basta sumusuko sa laban. Lo, maaari ko po bang malaman kung bakit sobrang lalakas ng mga nagiging kaanib sa sinasabi mong samahan? Kasi sa totoo lang, apo, kaya malalakas lamang ang kinukuha ng samahan ay dahil sa binibigyan sila ng mga mahihirap na mga misyon ng aming Supremo. At ang mga misyon nito ay galing sa mga taong napiperwisyo o ginagambala ng mga nilalang ng dilim.
Dito ay tinutugis namin ang mga engkantong itim, mga maligno, lalo na ang mga aswang, pati na rin maging ang mga mapaminsalang mga diablo o demonyo na palaging laman ng mga sumbong. Kung minsan ay mga taong gobyerno at mga mayayamang tao ang kumukuha ng serbisyo namin. Dahil ang bawat misyon na aming natatapos at napagtatagumpayan ay may kalakip na kabayaran. Mas mahirap at delikadong misyon ay mas malaki ang bayad na ibinibigay. Ano pong ginagawa niyo sa mga nalilikom niyong pera, Lolo? Nagtatakang tanong niya sa matanda. Ang lahat ng perang nakukuha ng samahan bilang kabayaran ay napupunta din sa mga miyembro na tumatanggap ng misyon, habang 30% ng kabuuang bayad ay aming ibinibigay upang gawing pondo para may magamit ang bawat miyembro sa kani-kanilang misyon. Ang perang nakukuha ay ipinambibili ng mga kinakailangang gamit ng mga kasador. Seryosong saad ng matanda sa apo. Kitang-kita ni Lolo Lito sa dalawang mata ng apong si Ruben ang pagiging interesado nito sa espiritual na mundo. Kaya naman, pinalapit niya ito sa kanyang tabi upang magtanong-tanong pa tungkol sa mga ganitong uri ng paniniwala. Lolo, maaari mo po ba akong kwentuhan pa ng pinakamahirap na naging laban mo at tumatak sa'yo? Nakangiting tanong ni Ruben sa Lolo Lito niya. Sige. Apo, ang isa sa pinakamahirap kong misyon na sinuong ay ang pagtugis sa isang aswang na gabunan sa probinsya ng Marinduque. Ayon sa natanggap naming balita, ay may isang aswang daw na nananalasa doon at halos umubos ng isang pulutong ng mga antingero sa nasabing lugar. Palibhasay, matanda na ang gabunan, kaya naman mas malakas na ito kaysa sa ordinaryong kalahi nito. Dalawa kami ni Dolan na kumuha ng misyon na yun dahil sa baka hindi kayanin ng isang kasador ang matandang gabunan. Nang makarating kami sa lugar na nakalagay sa aming misyon, ay sinalubong kami ng isa pa naming kasamahan na si Juanito. Si Juanito ang nagsisilbing asset o informant ng grupo. Doon ay kanyang inilahad ng mga detalye at kung saan napapabalitang lumalabas ang aswang na gabunan. Kaya naman, 3:00 pa lamang ng hapon ay nag-ikot na kami upang alamin at pag-aralan ang lokasyon na posibleng takbuhan o taguan ng aswang kung sakaling masusukol namin ito ni Dolan. Kaya naman, masusing nagplano kami ng mga bagay na dapat gawin. Nang sumapit na ang gabi, ay nagsimula na kaming maganda ng aming mga gagamitin. Armado kami ni Dolan ng 2 botelya ng banal na tubig. Lana, nakukulo kapag may malapit na nilalang ng dilim. 2 tangtsong itak, 1 supot ng abo ng palaspas na nabendisyonan ng Biyernes Santo at ng aming mga mutya. Ang mutyang tangan ni Lolo Lito ay tinatawag na mutya ng Trabungco na nakuha nito sa mga puting ahas sa probinsya ng Abra. Habang ang gamit na tangan naman ni Dolan ay ang mutya ng ginintuang paa ng palakang bukid. Dito ay sinubukan kong tanungin si Lolo tungkol sa mga kakayahan ng kanilang gamit, subalit hindi siya nagbigay ng kahit anong salaysay tungkol dito. Gabi ng mga bandang 9:30 nang kami ay tumungo sa sinasabing pinaglulunggaan ng aswang na gabunan. Bago pa kami makapasok sa teritoryo ng aswang, ay doon sa isang patay na puno muna kami tumigil at nag-usal ng mga dasal na pamproteksyon gaya ng bakod, pangkalahatan at poder ng lakas. Ikinarga na din namin ang mga ito
sa ikatlong antas ng lakas, habang dahan-dahan naming sinusuong ang malawak na lupain ng Kabunan, ay naramdaman ko na tila ba kumukulo ang lanang dala ko. Kaya naman mabilis ko itong kinuha. Halos kakasilip ko pa lang dito nang bigla na lang may bumulagang 2 itim na nilalang sa amin ni Dolan. Buong tapang na sinalakay ni Dolan ang mga nilalang dahil sa nakita nitong mga aswang yun. Subalit, nang halos nalapat na ang talim ng tansong itak ni Dolan sa 2 nilalang, ay bigla naman daw itong nawala. Kaya naman, naghanda kaming muli sa mga posibleng pag-atake ng nilalang sa amin. Dahil sa maliliksi ang mga ito at kung saan-saang direksyon sila sumusugod, ay dinukot ko ang abo ng palaspas na nakalagay sa aking bulsa. Kumuha ako ng isang dakot nito at mabilis na inihip sa hangin. Matapos na maiihip ni Lolo Lito ang mga abo, ay umusal daw siya ng isang uri ng orasyon. Doon daw nabuo ang mga abo at tila ba naging holen. Holen ito sa laki at nagpalutang-lutang sa hangin at mabilis na pumasok sa loob ng madilim na parte. Nang biglang tumalon palabas ng pinagtataguan ang 2 aswang, habang umuusok ang mga katawan nito dahil sa kumapit pala sa katawan ng 2 aswang ang mga abong pinakawalan ni Lolo Lito. At doon ay nagkaroon na ng pagkakataon na sumalakay si Dolan. Kaya naman mabilis niyang hinabol ang 2 aswang na papatakas. Sa puntong ito ay napagtanto nilang 2 na gumana ang kanilang plano. Kaya naman nang masilo na ni Lolo at Dolan ang mga aswang, ay wala nang nagawa ang mga ito kundi ang manlaban. Habang pumoporma ng pagtuwad-tuwad ang mga aswang na pinapakita nila na handang-handa na sila sa pag-atake kay Lolo at Dolan. Mabilis na dinukot ni Lolo Lito ang isang bote ng banal na tubig at inihagis sa direksyon ng mga aswang. Nang hindi napapansin ito ng mga aswang, ay tumama lamang ang botelya sa isang puno, dahilan upang mabasag ito at magtalsikan ang laman ng banal na tubig sa 2 aswang. Muli ay umusok na naman ang mga ito. Halika na, Dolan! At atin ang kitilin ng 2 aswang! Pag-aaya nito sa kasama. Tila bahangin ang bilis ng pag-atake nila sa 2 aswang na tila naguguluhan pa sa mga nangyayari, hanggang sa magulat na lamang sila nang bigla na lang nahulog sa lupa ang parehong ulo nila, saka ito gumulong sa dabuhan. Lito, maganda ka! Dahil sa mukhang bantay pa lamang ang 2 yan at mukhang marami pa tayong kakaharapin. Kung pwede mong ireserba ang iyong lakas, ay gawin na muna natin ito dahil hindi pa natin alam ang posibleng kakayanan ng ating tinutugis na gabunang aswang. Oo, Dolan, mahirap na at baka tayo pa mabaligtad ng matandang gabunan na ating tutugisin. Pagsang-ayon nito sa kasama. Kaya naman muli na silang nagpatuloy sa pagtahak sa daan. Halos wala pang ilang minuto ay may lumapag na kung anong nilalang sa kanilang harapan. Bubunot pa lang ng itak si Dolan ay bigla na siyang sinalakay ng maitim na nilalang, dahilan upang mawalan ito ng balanse at mahulog mula sa kinatatayuan. Habang natatawa itong naglalakad papalapit kay Lolo Lito. Aba! Ang pagkakataon nga naman at may 2 kasador na bumisita sa isang matanda at mahilang gaya ko. Pangaasar na gabunan kay Lolo Lito. Manahimik ka, demonyo! Ang mga gaya mong nilalang ay walang silbi dito sa lupa. Maging sa kaharian ng Diyos ay wala kang puwang. Ako? Walang silbi? Mukhang mali ka nang iniisip, Pantingero. Ang silbi ng mga gaya ko ay turuan ng leksyon ang mga gaya mong hambog na paparito na magtangkang patayin ako. Teka, pangilan na nga ba? Tama, 19.
at ikaw na isusunod kong pang 20. Mabilis ang naging pagsugod ng matandang gabunan kay Lolo Lito. Kaya naman, mabilis na winasiwas ni Lolo ang hawak nitong tansong itak at kalmadong nag-isip na susunod na mga hakbang. Habang patuloy ang pag-atake ng gabunan kay Lolo, ay hatak ng aswang ang sinturon na suot ni Lolo Lito, dahilan upang matangay niya ito at maihagis sa ere at halos ilang mga metro saka bumalda ang likuran niya sa isang mabatong bahagi ng kakahuyan. Habang pinipilit na tumayo ni Lolo, ay napansin nitong wala sa kinabagsakan ang tansong itak na kanina'y hawak niya. Kaya naman, sinubukan ni Lolo Lito na kapain ang botelya na may lamang banal na tubig upang isaboy sa harap ng aswang. Subalit, laking pangihinayang dahil sa mga piraso na lang ng bubog ang kanyang nahawakan. Kaya naman wala siyang pagpipilian kung hindi labanan ng mano-mano ang gabunang aswang. Agad na bubitaw ng suntok ang Lolo nang makita nitong papalapit na ang gabunan. Tinamaan naman niya ito sa kanang pisngi, subalit laking gulat niya na tila ba'y hindi tinatablan ng suntok ang gabunang aswang. Ano, antingero? Lalaban ka ba? O magdadasal ka na? Gaya ng pagdadasal ng 19 na pinaslang ko! Galit na turan ng aswang kay Lolo. Doon ay napalunok na lamang ng laway si Lolo dahil alam niya sa kanyang sarili na higit na mas malakas ang gabunang aswang na ito sa kanya. Subalit dahil sa buo ang tiwala niya sa Diyos Ama at sa gamit niyang trabungko, ay pinilit pa din niyang lumaban sa aswang. Maliksing nagpalipat-lipat ng pwesto ang aswang hanggang sa makapunta ito sa likurang bahagi ni Lolo Lito at doon niya sinuntok ng ubod lakas ang tagiliran. Halos mamilipit sa sakit ang Lolo Lito dahil sa dulot na pinsala ng aswang kay Lolo. Laking pasasalamat pa daw ni Lolo Lito dahil sa halos 30 hanggang 40% lang ang natamo niyang pinsala dahil hinaharang ng bakod pangkalahatan niya ang suntok ng gabunan. Kaya naman hindi niya lubos maisip na kung wala siyang bakod na naikarga ay paniguradong mawawasak ang kanyang tagiliran hanggang sa dibdib at magdulot ng kamatayan. Mabilis na niyang iwinaglit ang bagay na ito sa kanyang isip at muli niyang itinuon ang atensyon sa kalabang gabunan. Nang mabilis na namang umatake ang aswang na halos hindi pa nakakaporma ng pagsalag si Lolo at tinamaan na naman siya ng suntok. Pero laking gulat ni Lolo dahil hindi siya tumalsik, bagkus nakita niyang duguan ang damit sa parting dibdib. Kaya naman mabilis niyang kinapa ang dibdib sa pag-aakalang nabutas na ito ng gabunan. Subalit nang humarap siya ay nakita niyang nakatayo sa gilid si Dolan habang hawak ang duguan na tansong itak. Habang sapo-sapo ng gabunang aswang ang kamay nito na naputol dahil sa tinagpas pala ito ni Dolan nang makita na niyang tatama sa dibdib ng kasangga. Walang yaka! Humanda kayo sa akin at lalamunin ko ang lahat ng lamang loob na meron kayo. Wala akong ititira gaya sa mga naunang kinatay ko! Hanggang dito na lang ang buhay mo, aswang! Dahil hindi ka na namin bubuhayin pa. Kailangan mong pagbayaran ang lahat ng ginawa mong kasalanan dito sa mundo. At nararapat lamang na ikaw ay mapunta sa impyerno kasama na ng Diyos na sinasamba mo. Muli ay walang habas na sumugod si Dolan at sinamantala ang nangihinang gabunan. Pinagtataga niya ito sa mga balikat, braso at maging sa hita, pati binti nito upang mapabagal nila ang pagkilos ng aswang. Kahit na grabe na ang natamong pinsala ng aswang, ay nakuha pa nitong tubakas. Bigla itong nagpatalon-talon sa malalaking sanga ng mga puno
upang matakasan ang dalawang kasador. Subalit laking gulat ng aswang nang pagtalon niya sa isang sanga ay may lumapat na isang matalim na bagay sa parting likuran ng nilalang. Nang subukan nitong lingunin patalikod, ay nakita niya na binato siya ni Lolo ng itak na kanyang nahanap. Ang itak na tanso ni Lolo Lito ay tumagos pa sa likod hanggang sa dibdib ng nilalang, dahilan upang mawalan ito ng balanse at mahulog sa lupa. Habang nasa lupa ang aswang, ay walang humpay itong nagkikisay habang bumubulwak ang malapot na itim ng dugo nito sa kanyang bibig. Matapos yun, ay dito na ang simulang manginig ang kalamnan ng aswang dahil sa dami ng sugat na natamo nito sa katawan, at marahil ay nararamdaman na nito ang nalalapit na kamatayan. Hayop kayo! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa akin at pinapangako ko sa inyong ipaghiganti ako ng aking mga kalahi. Paninindak na turan ng aswang sa harapan ng dalawang kasador. Huwag kang mag-alala, aswang. Ito ang trabaho namin, ang tumugis ng mga gaya ninyo. Tandaan mo, lagi kaming nakahanda at malugod namin kay lalabanan. Seryosong sagot ng dalawang kasador. Marahan na lumapit si Dolan at Lolo Lito sa gabunan na pinipilit pang gumapang papalayo. Kaya naman inapakan ni Dolan ang ulo ng aswang, sabay dumukot ng isang dakot na asin na may abo ng palaspas si Lolo, at walang pagdadalawang isip na isinaboy ito sa aswang. Muling napuno ng mga kahindik-hindik na sigaw ang buong kapaligiran na nagmumula sa gabunan, habang dahan-dahang nawawalan ng buhay ang gabunang aswang. May kinuha naman si Dolan sa tagiliran nito na tila isang langis, subalit may masangsang itong amoy, at doon ibinuhos ni Dolan ang likido mula ulo hanggang sa paa ng gabunan, na wala pang ilang segundo ay biglang dahang-dahang lumiyab ito hanggang sa matupok ng apoy. Nang masiguro nilang ligtas na ang kapaligiran, ay mabilis nilang nilisan ang kakahuyan at muling bumalik sa pinagbabaan sa kanila ni Juanito. Matapos nilang maiulat ang lahat kay Juanito, ay inabutan sila ng lalaki ng isang makapal na sobre. Nang binuksan daw ito ni Lolo Lito, ay halos manlula siya sa natanggap na halaga na naroon. Ayon pa kay Lolo Lito, ay nang makuha daw niya ang parte sa pera bilang kabayaran sa tinapos nilang misyon ni Dolan, ay ginamit niya ito upang makabili ng lupa at mapatuyaan ng bahay para sa pamilya niya sa Bicol. Hayaan mo, Ruben. Kapag dumating ka na sa tamang edad, ay tuturuan kita tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa espiritual na paniniwala. Seryosong saad niya sa kanyang apo na manghang-mangha sa kanyang mga naibahagi. Ilang taon din ang mabilis na lumipas, at nang dumating na ako sa tamang edad na sinasabi ni Lolo upang matuto ng mga lihim na meron ang mundong ito na hindi nakikita ng ating mga hubad na mata. Marami akong nalaman tungkol sa mga bagay na espiritual, gaya ng mga paniniwalang dibino o kana at ang paniniwalang kawali o kadiliman. Dahil sa ayaw ni Lolo Lito na mapahamak ako, ay purong kanan o dibinong paniniwala ang itinuturo ni Lolo Lito. Ilang taon din akong nagsaliksik at nagsaliksik tungkol dito, hanggang sa dumating ang pagkakataon na dumating na si Lolo Lito sa huling yugto ng buhay niya. Pero bago siya pumanaw, ay hindi nito ipinamana kung kanino ang mutya ng trabungko niya. Kahit sa akin niya ito binigay, bagkus ay binigyan ako ni Lolo ng isang medalyon na hugis trianggulo at may nag-iisang mata sa gitna. Sa bawat sulok ng tatsulok ay may 3 letrang A na nakaukit. Ang medalyon na ito ay mas kilala sa tawag na Trespico Roma. Ilang buwan ko din na inaral bago ko mapagana ang Trespico Roma na ibinigay sa akin ni Lolo Lito
at magamit ko ang 100% ng lakas nito. Isang araw at sa hindi inaasahang pagkakataon, maswerteng tumama sa sweepstakes ang aking nanay Azon, dahilan upang magkapera kami, kasama ng perang naitabi at naipon ng aking mga magulang mula sa aking tatay Danilo na maswerteng nakapagtrabaho sa ibang bansa at naging dahilan upang makabili kami ng lupa at makapagpatayo ng bahay noong taong 1999 sa isang bayan sa La Union. Dito na din ako nag-aral at hanggang sa makapagtapos ako ng koleyo. Hanggang sa dumating ang panahon nang ako ay makapagtrabaho sa isang pabrika ng processed food dito sa lugar ng La Union. Kahit marami kaming nagtatrabaho sa pabrikang yun, ay wala akong masasabing kakilala o kaibigan doon dahil sa halos bago pa rin naman ako noong mga panahong ito. Halos 3 araw lang ang lumipas nang muli ay may bagong pasok na empleyado sa pabrika. Dahil magaling daw ito kaya mabilis na tinanggap. Bukod sa matalino at maabilidad ay may respeto din siya sa mga katrabaho, sa kamagalang sa mga kasamahan sa trabaho bago pa siya malipat sa shift ko. Dahil sa halos bago lamang kami sa aming shift na pang-umaga, ay siya ang naging kasama ko sa araw-araw at kahit papaano ay masasabi kong naging kadikit ko siya. Karine, tawagin na lang natin siya sa pangalan bilang Lando, bagamat hindi yun ang tunay niyang pangalan upang kahit papaano ay maprotektahan ko din ang kanyang pagkatao. Si Lando ay isang binata na tubong samar at napadpad dito sa lugar ng La Union dahil sa taga rito daw ang lola nitong namatay kamakailan lamang. Ayon pa dito ay ulila na daw siya ng lubos. Walang mga kapatid o ibang kamag-anak na kilala at ang kanyang sarili na lamang ang kanyang maasahan at masasandalan. Kaya naman nang namatay ang lola niya ay labis-labis ang pagdadalamhati ni Lando. Dahil sa mag-isa na lamang siya sa buhay ay kinakailangan niyang magsikap upang mabayaran ang mga gastusin na nagamit sa punerarya at ang lupang pinaglibingan ng mahal nitong lola. Matapos kong marinig ang kwento tungkol kay Lando, ay tila ba may kumurot sa aking dibdib dahil sa naramdaman ko ang bigat ng boses sa bawat pagsalaysay niya habang nagkukwento tungkol sa kanyang mga pinagdaanan. Dahil sa wala din naman akong kapatid at tanging mga magulang lamang ang meron ako, ay dito na kami nagkapalagayan ng loob at dahil sa nagkakasundo din kami sa maraming bagay. Sa mga sumunod na araw, mas naging malapit kami ni Lando at palaging magkasama tuwing oras ng pagkain. Subalit ang ipinagtatako ko sa kanya ay kung bakit kapag pagkain ko ay sinangag at adobo ang ulam, ay tila umiiwas ito sa akin sa hindi ko malamang dahilan. Nang minsan ngang pabaunan ako ni nanay ng siomay na may napakaraming kalamansi at bawang, ay halos hindi na siya sumabay sa pagkain ko. Minsan naman ay nalipat siya sa panggabi at pinilit niya ang aming bisor na hindi siya pwedeng pumunta sa pasok ng panggabi dahil sa ilang mga bagay. Ayon sa kanya ay hindi daw siya pwedeng mapuyat dahil sa pinagbabawal daw ito ng kanyang doktor. Doon ay napaniwala niya kami dahil sa mga dokumentong ipinakita niya. Nawiwirduhan din ako sa kanya dahil kapag kinakausap ko siya ay parang hindi ito makatingin sa akin ng diretsyo at kapag tinititigan ko ang mga mata ni Lando ay napakalikot na kung saan-saan siya tumitingin. Subalit kapag nalingat siya at nakatingin sa akin ng matalim si Lando, pero kapag lumingon ka sa kanya pabalik ay nakikita mo siyang nakangiti. Doon ay nagduda na ako sa mismong pagkatao niya. Isang gabi, nang minsan ay nagpa-blessing ang may-ari ng pabrika dahil sa mga bagong makina niyang nabili, ay takang-taka kami dahil sa labis na pagpapawis ng katawan ni Lando.
Kahit ubod na ng lamig ang aircon, ay grabe ang pagtagaktak ng pawis nito mula sa ulo hanggang sa mga braso. At nang magsimulang magbendisyon ang paring Katoliko at may natira pa sa agwa bendita, minabuti nitong iwisik sa aming mga taong naroroon. Subalit laking gulat ng halos lahat na naroon ang kakaibang amoy na hindi namin alam kung saan nagmumula, nang sa hindi inaasahang pangyayari na mapatabi ang isang katrabaho namin sa kanya, ay nalanghap nito ang hindi daw niya mawaring amoy ni Lando. Nang mapansin ni Lando na tila alam na ng mga katrabaho namin na sa kanya nanggagaling ang masangsang na samyo, ay mabilis itong lumabas ng pabrika. Hindi naman daw yun putok o body odor, ngunit nang subukan naming tanungin sa katrabahong nakaamoy, mas katulad daw ang amoy sa nabubulok na karne o umaalingasaw na bituka. Isang araw ay may umusbong na bali-balita sa aming pabrika tungkol sa isang aswang na namataan ng mga gwardya noong nagdaang gabi. Isa daw itong isang napakalaking itim na aso na bigla na lang lumitaw sa kung saan. Pumasok pa daw ito sa bisinidad ng pabrika at ang labis na ipinagtataka daw ng mga gwardya ay kung bakit tila kabisado ng asong itim ang mga pasikot-sikot sa loob ng pabrika. Kaya naman armado sila ng kanilang mga batuta ay mabilis nilang hinabol ang nilalang. Subalit bigla na lang daw itong nawala sa madilim na eskinita patungo sa warehouse. 3 araw ang lumipas. Habang kami ay kumakain sa break time, ay biglang nagkwento ang isang katrabaho namin si Mang Kulas na isa ring machine operator at kasama namin ni Lando sa linya ng trabaho. Alam nyo ba, ay balitang balita sa buong bahay natin ang pananalasa ng isang aswang sa anyo ng isang malaking asong itim. Alam nyo rin bang sa kabilang bayan din ay may sinalakay ito noong 1 linggo lamang? Ang kapatid ko ay isang pulis na nakadestino sa bayan at ayon dito ay halos sunod-sunod na mga pag-ataking ginagawa ng nilalang na ito sa mga may-ari ng mga manukan at babuyan doon. Subalit, kinontra daw ito ng lokal na gobyerno sa kanilang lugar upang hindi mamayani sa mga puso at isip ng mga taga-roon ang usapin tungkol sa mga aswang na gumagala. Sabi pa ng kapatid ko, may isang taong gobyerno daw ang lumapit sa kanilang hepe at pinipilit na pinapalitan ng mga naisasalaysay ng mga residenteng nakaranas ng pambibiktima ng aswang. Sinabi nito na ilagay daw nila sa kanilang mga report na ang may kagagawan sa pagpatay sa daan-daang mga manok at ilang mga baboy ay ang mga asong mababangis na pag-alagala lamang sa kalapit na kakahuyan at hindi ang mga aswang ang salarin sa pagpatay ng mga hayop. Ayon pa daw sa kapatid na pulis ni Mang Kulas, ay kalunos-lunos daw talaga ang sinapit ng mga kawawang hayop dahil sa halos ulo na lamang at wala ng dugo ang natira sa 2 baboy na alaga ng isang pamilya na naninirahan sa nasabing lugar. Matapos lapain ng isang itim na nilalang kahapon ng madaling araw. Dahil sa isa sa mga unang rumesponde ang kanyang kapatid na pulis sa pinangyarihan at kitang-kita daw niya ang itsura ng mga baboy na halos luray-luray na ang mga katawan at wala ni isang patak na dugo ang tumulo sa mga ito na para daw bang sinipsip ng kung sino o ano. Nahintakutan din ang mga kasamahan niyang pulis nang mabungaran daw ang sitwasyon. Pati daw ang mga asong nagbabantay sa mga ito ay nadamay din. Doon daw sa puntong yon ay napailing na lang ang mga investigador dahil alam din naman nila sa kanilang mga sarili na imposibleng gawa ito ng tao at lalong hindi ito gawa ng kung anong mabangis na hayop lamang, kundi isang malaking nilalang na may matatalas na kuko, matatalim na ngipin, na pasok ang deskripsyon sa isang aswang. Lalong napagtibay ng mga pulis ang kanilang mga haka-haka matapos na may isang babaeng nagtitinda ng balot ang tumistigo na may pumasok daw na kung anong nilalang na maitim, nakadapa,
Noong malayo daw siya ay inakala lamang niyang ordinaryong aso lamang ito. Subalit nang halos malapit na daw siya sa pupuntahan, ay laking gulat niya nang halos doble o triple ang laki nito kesa sa ordinaryong mga aso. Dahil daw sa takot ay naihagis pa daw nito ang kanyang tindang balot saka nagtatakbo papalayo. Matapos magkwento ni Mang Kulas ay sa hindi namin inaasahan ang pagdaan ni Lando. Nako, Mang Kulas, wag na po kayo magpapaniwala ng mga ganyang usapan. Sa panahon ngayon, halos wala nang naniniwala sa mga ganito. Dapat nga po, mas matakot tayo sa mga buhay, hindi ba? Kaysa sa mga nilalang na wala namang pruweba kung talagang may mga ganong nilalang. Natatawang saad ng lalaki, pati sa aming mga nakikinig kay Mang Kulas. Oo nga, iho. May punto naman ang sinasabi mo. Pero hindi porket hindi mo nakita ay hindi na totoo. Pabalik na saad ng matanda kay Lando. Sinenyasan ko naman si Lando upang hindi na patulan ang mga sinasabi ni Mang Kulas, upang hindi na humaba pa ang usapan. Kaya naman, matapos na humingi ng pasensya, ay umalis na lamang kami sa kantina ng pabrika. Pre, totoo bang hindi ka naniniwala sa mga aswang? Tanong ko kay Lando. Pre, alam mo, sa halos lahat ng probinsya sa Pilipinas ay may mga kwento ng ganyan. Mga walang saysay. O eto, kilala mo sa Aling Mameng? Aling Mameng? Yung may anak na Japayuki na kararating lang dito? Uy, maganda anak nun ah. Oo, siya nga. Alam mo nung nakarang linggo, nang hindi ako pumasok kay naikwento ng tendera sa tapat namin na inaaswang daw ito dahil sa may kumakalabog sa kanilang bubungan. Halos ilang gabi na lumipas. Ay, talaga ba? Wala akong nabalitaan yan. Putya pre, etong nakakatawa. Imbis na atungal at mga pagsingasing ang mga ririnig sa bubungan, ay mga tila mahihinang pag-ungol. Nang isang gabi, ay naghinala na ang asawa ni Aling Mameng. Kaya naman, inabangan talaga nila ang gabi. At nung magsumbong ang anak nito na may nilalang naman sa bubungan, ay mabilis silang umakyat doon kasama ang panganay na anak na lalaki upang alamin kung ano nga ba ang may likha ng mga kakaibang ingay. Putya ka naman pre, bitin. Ano, aswang ba? Maligno? Nagmamadali kong tanong sa kaibigan. Tol, wala sa mga nabanggit mo. Alam mo kung sino? Si Mang Eddie! Abay binutas pala ng walang iya ang bubungan upang silip-silipin kung saan ang mismong kwarto ng anak na Japayuki na Aling Mameng. At kaya pala, may kung anong maingay sa bubungan ay dahil sa may ginagawa itong milagro sa itaas, dahilan ng mahihinang pagkalampag. Nya, hindi pala aswang, kundi manyak! Hagalpak sa tawa ng lalaki. Kinaumagahan ay napuno ng sindak at takot ang buong barangay namin dahil sa napabalitang ang anak ni Aling Mameng na ikinuwento ni Lando noong nagdaang gabi ay namatay. Ayon pa sa isang tanod, ay natagpuan na lang daw ang panganay na kapatid ng biktima, ang wakwak na tiyan nito habang wala ng buhay na nakasalampak sa banyo sa loob ng kwarto nito. Pilit pang inaalam ng mga otoridad kung paano o saan dumaan ang salarin para mapatay ang babae. Ang isa pa sa ipinagtataka ko ay kung bakit tila walang dugong tumulo sa kawawang biktima ng aswang. Doon ay pumasok sa aking alaala ang mga naikwento ng katrabaho kong si Mang Kulas. Dahil base sa kwento nito ay tila halos kapareho ang nangyari sa nasaksihan ng kapatid nitong pulis sa kabilang bayan. Habang naglalakad ako papauwi ay nakita kong may iilang mga tao sa bahay namin, kaya naman nagmadali akong pumasok at doon ay nakita ko si Kagawad Lumina. Siya ang kaibigan ng aking nanay Azon at laging bumibisita ito sa tuwing may oras ito o rumoronda silang mga taong barangay. Nagmano ako sa kanilang dalawa habang kumukuha ng tubig sa aming ref.
Doon ay narinig ko si Kagawad Lumina na nagkukwento kay nanay. Day, alam mo ba? Balita kagabi lang ang tungkol sa batang muntik na makuha ng aswang. Naku, Mina. Panay na lang patayan na narinig ko sa ating komunidad itong mga nagdaang araw. At laging tungkol sa mga aswang na sumasalot dito sa atin. Alam mo sa amin sa Bicol, walang mga balitang ganyan. Pero teka, anong itsura daw ng aswang na sumalakay? Naku, Day, sabi daw ng tatay ng bata ay isang aso daw na ubod ng itim. May malalaking pangil nga daw at mahabang mga kuko. Ay Diyos Panginoon, sana wag kaming mabiktima nito. Mabuti na nga lang at napigilan ng ama ang bata. Pinaghampas daw nito ng hawak-hawak na tubo ang aswang. Sa kanang braso hanggang sa likuran nito. Halos malumpo daw ng lalaki ang aswang, subalit nakakuha ng tiyempo ang aswang. Kanyang nasipa ang lalaking umatake, dahilan upang matumba ito. Mabilis daw na tumakas ang aswang nang makakuha ng pagkakataon at tumakbo sa mga bubungan ng bahay-bahay hanggang sa maglaho sa dilim. Saad niya kay nanay habang naghahanda si nanay ng mga dalahin at pupunta siya sa barangay upang may mga bagay na itanong. 3 araw ang nakalipas, bis ang aking pagtataka kung bakit tila hindi nakapasok si Lando sa trabaho. Agad kong nilapitan ang aming bisor upang alamin kung bakit wala siya. Sabi naman sa akin ito na lumiban daw muna sa trabaho si Lando dahil sa nahulog daw ito sa mataas na bahagi ng kanilang bahay at naitukod daw nito ang kanang kamay, kaya naman nabali, pati ang likurang bahagi ay napuruhan din, kaya naman maraming pasa sa likod nito. Matapos kong marinig ito, ay nag-alala ako para sa kasamahan at pagtapos ng shift ko sa trabaho ay nagtungo ako sa kanila upang alamin ang sitwasyon ni Lando. Lando! Lando, pare! Nandiyan ka ba? Uy, pare! Halika! Tuloy ka muna! Paanyayang papasok ni Lando sa kaibigan. Hindi na, pare! Dumaan lang ako upang tingnan ang kalagayan mo eh. Mukhang maayos ka naman. O sige siya, una na ako at may asikasuhin pa ako. O siya, sige. Salamat sa pasalubong pre ha, at sa pagbisita. Habang naglalakad akong papauwi, ay naalala ko ang tungkol sa naikwento ni Kagawad Lumina kay Nanay Azon na pinaghahambalos ng tatay ng batang bibiktimahin sana ang aswang. Doon ay napaisip ako na kung bakit halos tila mawasak na ang kanang braso ng kaibigan kong si Lando. Kung nahulog siya sa mataas na bahagi ng bahay, ay hindi ganun kagrabe ang matatamo nito. Sa puntong ito ay tila dahan-dahan ko nang napagtagpi-tagpi ang mga kaganapan. Subalit habang nag-iisip ako, ay bigla akong nakaramdam ng hindi komportableng sensasyon na tila ba init na init ako sa aking nararamdaman. Hindi ko mawari kung ano ito at hindi ko alam kung bakit. Nang subukan kong kapain ang aking Tres Pico Roma, ay nagulat ako dahil sa basang-basa ito ng likido na may halintulad sa isang langis. Takang-taka ako dahil hindi ko alam kung bakit nagkaganon ang aking sagradong medalyon. Nang walang ano-ano'y biglang may sumalakay sa aking likuran. Mabilis akong itinulak nito dahilan upang magsitalsik ang aking mga dalahin. Halos panawan ako ng hininga nang makita ko sa aking harapan ang ikinakwento nilang asong itim. Doon ako nakaramdam ng sindak dahil sa nakita ko ang mga mata nitong nagbabagang kulay pula. Panay ito pag-atungal at higit pa sa nagpatakot sa akin ay ang malalaking pangil at ang laway nitong napakalapot. Agad akong bumangon at mabilis na tumakbong papalayo at iniwan ko ang aking mga gamit. Kumaripas ako ng takbo at sinubukan kong magtago, subalit mabilis palang nakasunod sa akin ang nilalang at doon ay bumitaw ito ng isang malaking pagkalmot na tumama naman sa aking likuran
na labis kong ininda. Kaya naman lumingon ako dito at laking gulat ko nang makita ko ang aswang na dinidilaan nito ang mahabang kukong duguan. Kaya naman nang maramdaman ko na ako ay nasa panganib, ay wala na akong nagawa kung hindi ang makipagsabayan sa nilalang. Umusal ako ng ilang mga orasyon at isa-isa kong kinarga ang mga ito. Gamit ang mga aral na natutunan ko mula sa yumao kong lolo Lito, ay sumugod ako sa nilalang. Natatawa pa ito nang makita ako ng aswang na sumusugod kahit walang armas na dala. Sa isip-isip ko, tamaan lang kita ng isa, malalaman mo ang diferensya ng aking lakas. Mabilis kong pinagsusuntok ang katawan ng aswang at doon ay tila nararamdaman niya na kahit wala akong hawak na armas ay hindi ako nagbibiro at kayang-kaya ko siyang kitilan ng buhay. Muli ay nagkarga ako ng orasyong kontra nilalang ng dilim at walang habas akong sumugod. Kaya naman napuno ng pag-atungal ang buong paligid dahil sa ilang ulit ko siyang tinamaan ng mga pag-atake. Kitang-kita ko din ang pagbulwak ng malapot na dugo mula sa bibig nito. Kaya naman pinagsisipa ko ang tiyan ng aswang hanggang sa bumulwak ang napakaraming dugo mula sa bibig nito. Nang makita kong nangihina na ang aswang, ay aking hinubad ang medalyon at ipinulupot ko ito sa aking kanang kamay. Saka ako dahan-dahan na lumapit sa nilalang na tila nangihina na. Nang susuntukin ko na ito, ay laking gulat ko nang bigla itong umatungal at muling sumalakay sa akin. Subalit, hindi ko na ito pinaporma at agad kong isinuntok ang aking kanang kamay na bumutas sa dibdib ng aswang. Habang unti-unting nawawalan ng buhay ang aswang, napansin kong tila bumabalik na siya sa dati nitong itsura sa pagiging tao habang tumutulo ang malapot na dugo sa gilid ng bibig. Nang masinagan ng liwanag ng buwan, ay labis akong nalungkot dahil sa ang bumungad sa akin ay ang aking katrabaho at itinuturing na malapit na kaibigan na si Lando. Pasensya ka na, Ruben, at muntik pa kitang maging biktima dahil sa hindi ko na makontrol ang aking sarili. At ang pagkauhaw ka sa dugo at laman ng tao ay literal kong hindi mapigilan. Halos araw-araw ang pagpapakasakit ko upang matigil na ang sumpang sinaloko mula sa aking lola. Halos 1 taon na ay hindi pa din pwedeng magawang magpahinga. Dahil sa awa at respeto ko ay ako nagmana ng bertud ng aswang. Marami na akong napatay na mga inosenteng mga tao, lalo na ang anak ni Aling Maming. Hindi ko sinasadyang mapatay nang bigla akong mag-anyong pusa at sumuot sa mga pagitan ng bintana nito at doon gawin ng karumal-dumal na pangyayari. Isa kang halimaw, Lando. Ngayon, pagbabayaran mo ang lahat ng kasamaan mong ginawa sa lahat ng ating mga kababayan. At simulan mo na magdasal kung naniniwala ka pa din sa konsepto ng Diyos dahil hindi kita titirahan ng buhay. Laking gulat ko nang biglang lumuhod si Lando at itaas ang 2 kamay at ngumiti na. Dito ay sinabi niyang handa na siyang tanggapin ang kamatayan bilang kabayaran sa lahat. Nagdadalawang isip man ay iginawad na ni Ruben ang hatol na kamatayan sa kalabang si Lando. Sa totoo nga lang ay hindi na ako masyadong nagulat nang malaman ko ang mga bagay na tungkol rito dahil sa napakadaming senyales na niyang ipinakita at ipinahiwatig. Matapos kong mapatay si Lando, ay aking kinargahan ng isang orasyon ang lanang ibinigay pa sa akin ni Lolo Lito at ibinuhos ko sa ulo ni Lando at doon ay dahan-dahang lumiyab ang katawan nito hanggang sa tuluyan ng matupok. Hanggang sa kasalukuyan
Karine, ay hindi pa din mawaglit sa aking isipan ang tungkol sa katrabaho kong aswang. Wakas.